Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang investigasyon ng Law Enforcement Agency ukol sa pagtakas ni dismissed Mayor Alice Go sa pagdinig ng Senado kahapon September 17. Sinabi ni retired General Raul Villanueva, Senior Vice President at Security and Monitoring Cluster ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, na ayon sa kanilang intelligence community, bukod sa immigration personnel ay sangkot din sa issue ang isang dating PNP chief. Hindi naman pinangalanan ni Villanueva ang sinasabing opisyal. May pinag-usapan na yung sa border immigration. Hindi ko lang alam, ma'am, yung exact amount, including PNP officials. Pero hindi ko pa rin ma-confirm yun, ma'am. Kasi I'm outside of the loop lately, ma'am, because we're busy right now helping the law enforcement agencies running after the illegal pogos in the countryside or in the provinces. Alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Hindi PNP unit, ma'am, but personalities. PNP personalities. Sino-sino po? I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Hataw Balita ngayon. Sa pagdinig ng Senado kahapon September 17, mariing itinanggi ni Sual, Pangasinan Mayor Liseldo Dong Calugay na may relasyon sila ni dismissed Mayor Alice Guo. Hindi rin aniya ito kasosyo sa anumang negosyo at kaibigan lang ang namamagitan sa kanila. Si Mayor Calugay ay pinaghihinalaang isa sa tumulong kay Guo na makalabas ng bansa noong Hulyo. Guro, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. May relasyon ba kayo ni Alice? Gusto mo ba siya? Gusto ka niya? Ay, wala po. Wala pong ganyan, Your Honor. Hindi kayo lovers in Pogo? Ay, hindi po, Your Honor. So, dinideny mo. May partnership ba kayo? Anything? May bank account kayo together? Meron kayong negosyo together? Wala po ni isa po, Your Honor. Ganon? Hindi kayo nag-isip? Hindi kayo nagplano whatsoever? Wala pong ganon, Your Honor. So, MU lang, MU? Wala din po, Your Honor. Hataw Balita ngayon. Muling iginiit ni Attorney Harry Roque na wala siyang kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Anya, malinaw sa testimonya ni Kath Salazar na sekretarya ni dismissed Mayor Alice Go sa pagdinig ng Senado kahapon na hindi nito kilala si Roque. Nauna nang sinabi ni Cassandra Leong, kitawan ng Lucky South 99, na hindi niya ito abogado. Tinawag ni Roque na political harassment ang ginagawa sa kanya ng mga kongresista. Samantala, ayon kay House Quad Committee Chairperson Congressman Dan Fernandez, bibigyan pa nila ng pagkakataon si Roque na humarap sa pagdinig at linisin ang kanyang pangalan. Yung tawagin natin siyang fugitive for this moment, parang hindi pa po siya masyadong appropriate. Bigyan po natin ng pagkakataon siya na mag-appear sa Webes. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may nasa mahigit 500 Army Reservist na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Iimbestigahan ng AFP kung may kinalaman ng mga ito sa sinasabing private armed group ni KOJC leader Apollo Kibuloy na tinatawag ding Angels of Death. Kasama ng aalamin ng militar kung may mga nagawang paglabag ang mga ito sa kanilang sinumpaang tungkulin. Yung Sunshine Media Network ng Kingdom of Jesus Christ, yung kaniyang media network was accredited as a Philippine Army Reservist affiliated unit last 2015. So they are called the 2nd Signal Battalion, Philippine Army Reserve Unit. Subalit ayon naman kay Attorney Israelito Torion, walang private army si Kibuloy at ang meron lang ay private prayer warriors. Hataw Balita ngayon.
Sa pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa sa Sabina o Escoda Shoal na monitor ng Philippine Navy ang pagkaunti ng bilang ng Chinese vessels sa West Philippine Sea mula September 10 hanggang 16. Nasa 157 ang Chinese vessels na lang ang namataan sa West Philippine Sea. Mas mababa ang bilang na ito kumpara sa 207 na naitala mula September 3 hanggang September 9. Yes, if you notice, the decrease is more on the features that are in the northern part of the Calayan Island Group, which is the area more affected by the weather disturbance. So we could attribute this to the weather. Hataw Balita ngayon. Pinabulaanan ng Department of Justice ang pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio na kinansila na ng Korte ng Timor-Leste ang extradition request ng Pilipinas kay dating Congressman Arnie Teves. Sa isang pahayag, sinabi ng DOJ na naglabas na ng ruling ang Korte ng Timor-Leste kaugnay sa extradition ni Teves. Gayunman, muling kinuntesta ng kampo ng dating kongresista ang ruling ng Korte at kinwestiyon din ang bilang ng mga hukom na nagdesisyon ukol dito. Nagdesisyon na ang Korte ng Timor-Leste na dapat i-extradite si Teves pabalik sa Pilipinas upang harapin ang mga kaso na ibinabato laban sa kanya. Nilinaw ng DOJ na ang kampo ng dating kongresista ay naghain lamang ng protesta upang mabaliktad ang desisyon ng Korte na i-extradite si Teves sa Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Nabulabog ng bomb threat ang gusali ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Pasay City bandang umaga nitong Martes, September 17. Kasunod dito ay nakatanggap din ng bomb threat message ang mga konsulado ng Ontario, Canada, Sydney, Australia at Hong Kong. Matapos ang mahigit sa 3 oras na pagsuyod ng Pasay City Police, SWAT at K9 units ng Philippine Coast Guard ay idineklara ng negatibo ang gusali ng DFA sa anumang uri ng papasabog o destructive material. Hataw Balita ngayon. Inirekomenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Presidential Communications Secretary Cheloy Garafil na maging member at chairman ng Board of Directors ng Manila Economic and Cultural Office o MECO. Sa post ng PCO sa kanilang official social media account, ibinahagi nito ang nasabing rekomendasyon ng Pangulo para sa bagong posisyon ni Garafil. Dating nagsilbi bilang chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, si Garafil bago na itala bilang PCO Secretary ng Marcos Administration. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng Department of Agriculture na epektibo ang ginagawa nilang pagbabakuna sa mga baboy laban sa African Swine Fever o ASF. Kasunod ito ng isinagawang 14 na araw na pagbabakuna sa mga baboy sa Lobo, Batangas. Batay sa resulta ng kanilang pagsusuri sa 30 buhay na baboy na binakunahan, 18 rito ang nagpakita ng antibody o proteksyon sa ASF. Lumabas kahapon ang resulta ng laboratory at yung Farm 1 ay nag-positive sa antibody 15 or nakabas sa mga 51%. So on target. Pero kung isasama natin yung doubtful na result ay magiging 66% ito. Yung Farm 2 na may iwan na laang na 7 baboy sapagkat 12 itong ating pinakunahan ay mayroong positive na 3. So sa 6 na baboy ay mga 50% to. By the way, namatay din yung isang baboy doon. So ang nangyari, yung 12, 6 na ang namatay. Hataw Balita ngayon.
Sisimulan na sa October 7 ang Bakuna Eskwela Program ng Department of Health at Department of Education. Layon ng programang ito na muling mapalakas ang National Immunization Program sa pamamagitan ng pagbabakuna sa lahat ng pampublikong eskwelahan. Gayunman, nilinaw ni DOH Secretary Ted Herbosa na hindi ito gagawing mandatory at kakailanganin pa rin ang consent ng magulang bago bakunahan ang estudyante. We will do the launch on October 7, pero every Friday for the month of October, pwedeng magpabakuna ang mga batang gustong magpabakuna sa lahat ng eskwelahan ng DepEd. Hataw Balita ngayon! Good news para sa mga kasambahay nating kawani ng pamahalaan. May handog na libreng sakay ang MRT-3 para sa mga kawani ng pamahalaan mula September 18 hanggang 2024. Ito ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Civil Service. Maa-avail ang libreng sakay sa buong oras ng operasyon ng MRT-3 basta magpakita lamang ng katunayan bilang kawani ng gobyerno. Sa isang pahayag, pinasalamatan ni MRT-3 General Manager Oscar Bongon ang lahat ng empleyado ng gobyerno na tapat na naglilingkod sa publiko. Hataw Balita ngayon! Kakasuhan ng Department of Justice ang mga abogado ni dismissed Mayor Alice Go sa paghahain ng mga ito ng peking kontrata o kontra sa laysay ng dating alkalde. Kasama sa sasampahan ng reklamo ang abogado na nagnotaryo ng naturang dokumento. Nauna nang sinabi ng Korte Suprema na maaaring matanggalan ito ng lisensya. That depends on what the court finds him guilty of. There's always suspension, fine, revocation of his notarial license, even disbarment. So let's see. Hindi lamang ang mataas na aktibidad ng Bulkang Canlaon ang hinaharap ngayon ng Canlaon City dahil maging ang masamang panahon ay nakakaapekto na rin sa pamumuhay ng mga residente rito. Si Gladys Tuwabi, humahataw! Hataw Balita ngayon! Tuloy-tuloy na nakararanas ng malakas na pag-ulan ang Canlaon City. Dahilan para isuspende muna ni City Mayor Jose Chubasco Cardenas ang pasok ng mga estudyante at matiyak ang kaligtasan ng mga naninirahan dito. Nagdulot rin ang masamang panahon ng ilang insidente ng landslide sa lungsod. Test of faith at leadership kung ituring ng alkalde ang mga panahong ito dahil direktang apektado ang lungsod ng aktibidad ng bulkan at masamang lagay ng panahon. Honestly, as the father of the city, you have to be a good manager. Now, you have to conserve your resources, or you have to make your resources be prolonged as much as you can. Now, as of now, the strategy is we are only utilizing our quick response fund. As to 1/4 of our quick response fund is being utilized. And also we are tapping to the regional DSWD, national offices to get financial cash assistance such as AKAP. Just like right now, we are being promised by the regional director under, of course, the administration of PBBM, that they will give the amount of 15 million to Canlaon City intended for rice assistance. Patuloy na umaakyat ang bilang ng mga residenteng inililikas dito sa Canlaon City dahil bukod sa aktibidad ng bulkan, apektado rin ang lungsod sa nararanasang malakas na pag-ulan. At di maiwasang mag-alala ng mga residente, lalo't hindi nila alam kung kailan maibabalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Sa kasalukuyan, mayroong 876 individuals, katumbas ng 275 families, ang inilikas na mula sa kani-kanilang tahanan sa lungsod. Sa bilang na ito, 333 individuals ang inilikas dahil sa nararanasang malakas na pag-ulan. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng ayuda ng lokal na pamahalaan sa pangangailangan ng mga evacuee, tulad ng bigas at food packs.
May financial assistance na ring ipinamahagi sa mga magsasakang inilikas. Bagaman pinagsisikapan ng LGU na matugunan ang pangangailangan ng mga residente, hiling ng mga evacuee ay makabalik na sana sila sa kani-kanilang mga tahanan. At sakaling may pinansyal na ayudang madaragdag, ay malaking tulong na rin sa kanila, lalo't ilang araw na silang hindi nakapaghanap buhay dahil sa sitwasyon ng lungsod. Mga po nung tamig tabang, sa gusto lang nga mo tabang po na mo din nga nag-evacuate para po nga halos po tanan mahatagan po og bahin kay actually dili magini maingon jud nga masuplayan jud tanan kay tungod sa kadaghan kay 5 ka barangay jud ni ang nag-evacuate. Daghan man jud mi nga nag-evacuate mao na gusto namong ipaabot nga og kinsay gusto nga motabang namo. Andam ka jud mi nga modawat og bisan sa ilang panghatag. Ginapaabot na nakon sa ilan ni Mayor, sa congressman namon nga bisag kabudlay, bisag nagaulan. Nagkadto gid diri sa amon kag nagbuli gid sa amon tanan-tanan yung mga kinahanglanon diri. Upod man sa mga taga SWD nga nagbuli gid sa amon, salamat gid sa inyo, ma'am. Kung wala ka mo, wala magig kami sang may mahimo diri. Kay maano lang man kami diri kung wala sila nagbulig sa amon. Ginapasalamatan ko gid sila tanan kay sa mga kuyog man akon nga nag-evacuate. Maghalong lang kita sa lakat sa panahon kung saan o sila ni Mayor magsugot nga magpuli. Kami mapuli na ginunta kami kay hindi biya lalim diri, budlay gid pud baya. Nya sila nahasol pud mga taga DSWD sa amon. Kay tanan namon kinanglanon sila man gakopira bisag gaulan, nagabuli gid sila wa gikan gipabayaan. Sa mga naging aktibidad ng bulkan, nagresulta ito ng ashfall, dahilan para maapektuhan ang pinagkukunan ng inuming tubig sa ilang bahagi ng Barangay Pula. Bilang tugon, may rasyon ng tubig o potable water na ginagawa ang LGU. At bilang paghahanda sa mga susunod pang aktibidad ng bulkan, may mga sasakyan nang nakahanda sa mga barangay sa Canlaon City. Mga light o small vehicles lamang ito para mas mabilis na makaalis sakaling kakailanganin na ang paglikas. Gladys Tuwagi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ipagpapatuloy ng ilang rescue groups ngayong Miyerkules, September 18, ang paghahanap sa isang engineer at aide ng congressman sa Bulacan matapos umanong malunod. Kahapon naman ito sa Bustos River sa bayan ng Baliwag. Samantala, natagpuan naman ang mga labi ng isang lalaki sa Kalumpit, Bulacan. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Tanghali ng September 17 nang tangayin ng isang engineer at aide nito sa Angat River sa boundary ng Baliwag at Bustos, Bulacan. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation sa naturang ilog ang Baliwag at Bustos Disaster Rescue Team kasama ang Baliwag Municipal Police Station. Sa investigasyon ng mga otoridad, habang nagsasagawa ng data gathering at marking sa Angat River ang dalawang empleyado ng CM Pancho Construction, tinangay ng agos ang dalawa. Baba sila para magsabi lang. Magmamark lang dapat dito sa may pader, walang mamarkahan. Ang ginawa, lumipat doon sa kabilang ibayo, sa may bandang Kambaog. Yung survey 8 para siguro mag-mark siya doon para doon sisilipin ng transit nila. Ang problema, pagtawid, hindi niya alam, malalim pala, malakas ang karing. Tinangay, tapos sumigaw, sinundan naman ng engineer. Yun, pareho na silang hindi lumutang according dun sa kasama. Ngayong araw, ipagpapatuloy ang rescue at retrieval operation para sa mga biktima. Retrieval na yan, sa oras na yan. 7 a.m. magre-resume yung retrieval operations. Papaliparan na siguro ng drone, kalumutang na yan. Kinilala ang mga nasawi na sina Engineer Roxane Limus, 40 years old, may asawa, surveyor, residente sa Pangasinan Province. At ang aide nito na si Dave Mangahas, 24 years old, na residente sa San Ildefonso, Bulacan. Samantala, natagpuan na sa Barangay Bulusan, Kalumpit, ang mga labi ng isang lalaki na nalunod habang kumukuha ng damo para sa pagkain ng alaga nitong kambing. Namangga siya, kumuha siya ng pagkain ng hayop ng kambing yata. Problema, hindi siya marunong lumangoy. Nag-search and rescue na kami dahil tumawag na sa amin. Kasama yung mga residenteng nandun, paghanap na. Doon sa alas 3:30 siguro yun, 3:30 or 4.
nakapa na nandun siya sa doon sa ilalim ng tubig sa tubig. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nag-anunsyo na ng suspensyon ng klase ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa bansa dahil pa rin sa sama ng panahon na nagdadala ng malalakas na pag-ulan. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan ng mga bayan sa Pangasinan tulad ng Manawag, Mangaldan at Rosales. Gayun din sa Magsaysay at Rizal sa Occidental Mindoro. All levels din ang walang pasok sa ilang lugar sa Negros Occidental gaya ng Murcia, Silay at Victorias kasama ang Bais City sa Negros Oriental. Preschool to senior high school naman po ang walang pasok sa Atok, Benguet, San Jose de Buenavista, Antique, Bacolod City, Negros Occidental. Samantalang preschool to elementary ang may suspension ng klase sa Kapangan, Benguet. Naparalisa ang buhay ng mga residente at mga turista dahil sa walang tigil na pagulan sa Phu Quoc Island sa Vietnam. Ito ang humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita Ngayon. Naparalisa ng malakas na pag-ulan ang Phu Quoc Island kasabay ng paglubog ng mga kalsada sa ilalim ng halos 1 metro ng tubig. Nagiging sanhi na mabilis na pagtaas ng water level at nakagambala sa buhay ng mga residente at turista. Malalim na pagbaha rin ang naranasan sa mga Central Road, kabilang ang Win Chung Chuk, Kang Mactangtam at Changhungdao, dahilan upang lumikas ang mga residente kasama ang kanilang mga gamit. Naging masalimuot ang biyahe ng mga residente at mga estudyante dahil sa baha sa Dongyong noong madaling araw at walang indikasyon na bumaba ang tubig sa gitna ng patuloy na pag-ulan. Nag-deploy ang mga otoridad ng Phu Quoc ng mga pwersang militar at pulis upang magsagawa ng rescue operations para sa gipit ng mga mamamayan maging ng mga ari-arian mula sa pagbaha dahil sa patuloy na pag-ulan at malakas na hangin sa baybay ng Kiên Giang. Ang Phu Quoc Island ang pinakamalaking isla ng Vietnam na nakaranas ng mabilis na urbanisasyon sa mga nakaraang taon at isa sa pinakasikat na tourist destination sa bansa. Samantala, dahil sa malawakang konstruksyon sa isla, nabawasan ang yamang tubig nito na humantong sa pagbaha tuwing malakas na ulan at nakakaapekto sa buhay ng mga residente at turismo ng isla. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita Ngayon! Lalabanan ng isang Pakistani student sa Canada ang extradition sa kanya sa Estados Unidos matapos paghinalaang sangkot sa planong mass shooting sa New York Jewish Center. Ito ang humahataw na balita ni Charles Corpus. Hataw Balita Ngayon. Matatanda ang inaresto si Muhammad Shazeb Khan, isang Pakistani student visa holder sa Canada matapos subukan na pumasok sa Estados Unidos na may dalang automatic at semi-automatic weapon. Hinala ng otoridad gagamitin ang naturang armas para sa planong mass shooting ng ISIS sa Jewish Center sa Brooklyn, New York sa October 7, isang taon matapos ang unang pag-atake ng Hamas sa Israel. Dahil dito, ipinahayag ng Estados Unidos na i-extradite si Khan sa bansa. Ayon naman sa lawyer ni Khan na si Gaetan Boraza, lalabanan nito ang extradition hearing ni Khan sa US at sinabing magpakita muna ng ebidensya ang mga otoridad sa kaso nito bago magkomento ang panig ni Khan. Charles Corpus, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nalinis na ng mga emergency worker ang mga nahulog na puno at iba pang mga nagkalat na debris sa kalye ng Shanghai, China pagkatapos na tumama ang pinakamalakas na bagyo sa mega city ng nasabing bansa noong madaling araw ng Lunes. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon. Naglandfall ang bagyong Bebengka sa silangang baybayin ng Shanghai, China noong madaling araw ng Lunes, September 16, na may bilis na hangin na nasa 150 kilometers per hour. Ito ang pinakamalakas na bagyo na tumama sa Chinese megacity sa loob ng 75 taon. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa buong syudad ng Shanghai. Kabilang narito ang 1,800 na natumbang mga puno at libu-libong individual naman ang nawalan ng kuryente.
kaya't pinayuhan ng 25 milyon na mga residente na kung maaari ay iwasang lumabas at manatili na lamang sa kanilang mga tahanan. Ayon sa mga otoridad, umabot na sa 414,000 na residente sa buong Shanghai ang nailikas sa mas ligtas na lugar at isa lamang ang naiulat na nasaktan. Samantala, nakahanda naman ang mga emergency personnel ng lungsod upang ma-deploy kung kinakailangan. Unti-unti na rin nag-ooperate ang Shanghai Airport pagkatapos mahinto ang operasyon nito dahil sa paglandfall ng bagyo. Nabuksan na rin ang ilang mga kalsada sa syudad pagkatapos malinisan ng emergency workers. At nagpatuloy na rin ang operasyon ng ferries, trains at metro services. Ayon sa ilang mga residente, pagsubok at nagsisilbing training exercise ang mga ganitong bagyo sa kanila. Kasabay ng paniniwala na hindi nila kayang labanan ng kalikasan, pero dapat nila itong protektahan. Inaasahang gagalawang bagyong Bebengka patungong hilagang kanluran ng bansa na magdudulot ng malakas na hangin at pag-ulan sa mga lalawigan ng Jiangsu, Xinjiang at Anhui. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nais ni President Daniel Noboa ng Ecuador na magkaroon ng pagbabago sa konstitusyon para payagan ang mga foreign military base sa bansa. Aniya, kailangan ang national at international response sa nangyayaring alitan. Ito ang humahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw Balita ngayon. Ipinresenta ni Ecuador President Daniel Noboa sa kanyang X account ang partial constitutional reform sa National Assembly para maamyendahan ang Article 5 na nagbabawal sa pagtatayo ng mga dayuhang base militar sa bansa. Ipinagbawal ng konstitusyon ng Ecuador ang ibang base militar simula pa noong 2008. Ngunit idineklara ni President Noboa ang gyera sa loob ng bansa upang wakasan ang karahasan sa pagitan ng mga gang dahil sa drug trafficking. Aniya, kailangan na itayong muli ang Ecuador na naging baluarte ng drug trafficking. Ibinigay din umano ang bansa sa mga mafia at nagbigay ng pekeng nosyon ng kalayaan. Dating may base militar ang Estados Unidos sa Manta para malabanan ang drug trafficking, ngunit ipinaalis sila ni former President Rafael Correa noong 2009. Jazz Masakayan, humahataw sa balita ngayon. Nakapasok na po kagabi sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Helen as of 3 a.m. Huling namataan ang nasabing tropical storm sa layong 1,155 km ng extreme northern Luzon. May taglay na lakas na hangin itong 85 km per hour malapit sa sentro at bugso na 105 km per hour. Kumikilos ito pa west-northward sa bilis na 25 km per hour. Inaasahang mananatiling malayo sa kalupaan si Bagyong Helen hanggang sa makalabas ito ng PAR ngayong araw. Samantala, nakalabas na ng PAR kagabi ang Bagyong Hener kaya wala nang nakataas ng tropical cyclone wind signal sa anumang parte ng bansa. Gayunman, patuloy na asahan po ang pag-ulan dahil sa southwest monsoon o hanging habagat lalo na sa Palawan, Occidental Mindoro at Antique. May occasional rains rin na aasahan sa nalalabing bahagi ng Mimaropa, rest of Western Visayas, Batangas, Zambales, Bataan at Pangasinan. Kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat rin ang mararamdaman po sa Metro Manila, Zamboanga Peninsula, Caraga, Northern Mindanao, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, natitirang bahagi ng Visayas, Calabar Zone, Central Luzon at Ilocos Region. Binabantayan ngayon ang Magat Dam dahil sa epekto ng Bagyong Hener. As of 11 p.m. kagabi, nasa 186.59 meters pa lamang ang water level nito. Naglalabas ito ng 820.17 cubic meters per second na dami ng tubig na bumabagsak naman sa Cagayan River. Paglilinaw ng National Irrigation Administration, Magat River Integrated Irrigation System, nasa safe limit pa rin ngayon ang Magat Dam. Hataw Balita ngayon.
Magkatuwang na magsasagawa ng drug buy-bust operation ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, National Bureau of Investigation o NBI, at Bungabong Municipal Police sa Barangay Sagana, Bungabong Occidental, Mindoro nitong Lunes, September 16. 2 suspect ang naaresto ng mga otoridad sa naturang operasyon. Nakuha sa mga ito ang nasa 5 kilograms ng suspected shabu na may estimated street value na 30 million pesos. Samantala, isang resurgent drug personality naman ang naaresto ng PDEA at La Union Provincial Drug Enforcement Unit sa isinasagawang implementasyon ng search warrant sa Barangay Saragosa, Bacnotan, La Union nitong Martes, September 17. Nakuha sa suspect ang nasa 2 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na aabot sa 13,600 pesos at ilang drug paraphernalia. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga naarestong suspect na mahaharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakipagkasundo na ang Air Canada sa kanilang pilots union sa isang bagong 4 na taong kasunduan. Dahil dito, naiwasan ang nalalapit na strike o lockout. Itong humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita ngayon! Iniulat ng Air Canada na nakamit nila ang isang tentative agreement sa kanilang pilots union. Dahil dito, naiwasan ang pagkansela ng mga flight at pag-shutdown ng operation na nakatakdang magsimula sana ngayong Miyerkules, September 18. Magpapatuloy sa normal na operasyon ang Air Canada at Air Canada Rouge na nag-ooperate ng halos 670 flight at nagdadala ng tinatayang 110,000 pasahero kada araw. Mananatiling kumpidensyal ang detalye sa bagong kasunduan sa Airline Pilots Association o ALPA na kinakatawan ang mahigit sa 5,200 piloto hanggang sa ratification vote ng mga miyembro sa susunod na buwan. Sinabi ng ALPA na magdudulot ang kasunduan ng karagdagang 1.9 billion Canadian dollars o 77 billion pesos na value para sa mga miyembro sa loob ng 4 na taon na nangangahulugan ng 46% na pagtaas kumpara sa lumang kontrata. Ayon sa First Officer Charlene Huddy, Chair ng Air Canada ALPA Master Executive Council, nagkaroon ng progreso sa mga mahalagang issue tulad ng compensation, retirement at work rules. Tumagal ng 15 buwan ang negosasyon kung saan hinihiling ng mga piloto ang mas mataas na sahod upang mapalit ang agwat ng kanilang mga katapat sa mga major US carriers. Sinabi ni Labor Minister Steve McKinnon na naiwasan ang travel disruptions para sa mga Canadian dahil sa pagsisikap ng mga partido at federal mediators. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Papalapit na ang homegrown na bagyo sa coastline ng United States na may dala pa ring banta ng malakas na hangin at pag-ulan. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon! Kasalukuyang umiikot ang isang bagyo sa labas ng southeast coast sa tinatawag ng mga meteorologists na homegrown storm. Nabuo ang nasabing bagyo malapit sa coast ng United States kaya lalo ito may dalang pagbabanta kaysa sa mga nagmula sa Eastern Atlantic Ocean. Inaakalang magiging tropical storm Helene ang umiikot na bagyo, ngunit hindi naging sapat ang organisasyon nito upang ma-qualify bilang isang named storm. Nararamdaman ang malakas sa hangin at pag-ulan sa mga bahagi ng southeastern North Carolina habang ito ay papasok sa bansa, kung saan kahit na ito ay may matatag na wind speed na 50 miles per hour ay wala itong saradong sentro ng sirkulasyon. Kahit na hindi ito nabuo bilang isang tropical na bagyo, nagdulot ito ng life-threatening na flash flooding sa mga bahagi ng North Carolina at may kasamang pagbugso ng hangin na higit sa 60 miles per hour sa mga baybayin. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng employment rights briefing para sa mga kababayan natin sa Hong Kong sa October 6.
Samantala, inaanyayahan naman ang ating mga kababayan sa South Korea sa Third Blitz Chess Tournament. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Magsasagawa ng overseas voters field registration sa Bailiwick of Guernsey sa darating na September 21 at 22. Gaganapin ito sa Best Western Hotel de Havilland Drawing Room sa St. Peter's Port, Guernsey. Magbubukas ang registration sa September 21 na alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at sa September 22 naman mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Dalhin lamang ang photocopy ng original passport at proof of citizenship kung dual citizen. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa Dubai, UAE at mga karatig lugar sa Session 3 ng Financial Literacy Seminar. Gaganapin ito sa September 21 alauna ng hapon sa Rizal Hall ng Philippine Consulate sa Dubai. Ilan sa mga pag-uusapan dito ay ang fundamentals of investment, investment on capital markets at real estate investments. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pagbisita sa official Facebook page ng konsulado sa facebook.com/PHInDubai. Samantala, magkakaroon naman ng free online briefing on employment rights session para sa mga OFW sa Hong Kong na ihahatid ng Hong Kong Labor Department. Gaganapin ito sa October 6, alas 2:30 hanggang alas 4:15 ng hapon via Zoom. Bukod sa employment rights, ay pag-uusapan din dito ang tungkol sa money remittance at anti-money laundering practices. Sa mga interesadong dumalo, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Hong Kong para sa enrollment instructions. Inanyayahan naman ng mga kababayan natin sa South Korea na lumahok sa Third Blitz Chess Tournament. Gaganapin ito sa October 20, alas 11 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Rizal Hall ng Philippine Embassy sa Seoul, South Korea. Sa mga interesadong sumali, mag-register lamang sa tinyurl.com/thirdblitz or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/PHInKorea. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 14, Talatang 2. Siyang lumalakad sa kanyang katwiran, ay natatakot sa Panginoon, ngunit siyang suwail sa kanyang mga lakad ay humahamak sa kanya. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-18 sa buwan ng Setyembre, taong 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong Wednesday morning, September 18, 2024. Mula naman dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. At ako naman po si Marie Peñaranda mula dito sa Round Rock, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.